Bigat ng ebidensya. Dito umano nakatuon ng pansin ang House Prosecution Panel sa pagharap ng mga ebidensya sa impeachment court. Kung matatandaan kahapon, makailang beses na nag-object ang defense team habang nagpepresenta ang prosecution. Si Sheila Natividad sa Sentro ng Balita Live. Sheila? Jules, nanindigan ng House Prosecution Panel na ang impeachment trial na ito ni Vice President Sara Duterte ay hindi tungkol sa paramihan ng objections kundi sa patibayan ng mga ilalapag na ebidensya. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nasa diskresyon ng prosecution kung aling mga bahagi ng ebidensya ang ihaharap sa impeachment court. Anya, kung nanaisin ng depensa, malaya itong ipresenta ang kabuuan ng higit 2 oras na press conference ni VP Duterte katulad ng iginigiit nila kahapon sa ikalawang araw ng impeachment trial. Sa online press ko na kasi ito ay nagbanta umano ang bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa 2 minuto lamang yung ipinresenta ng prosecution mula roon sa video dahil ito yung relevant doon sa Article 4 ng impeachment case na may kinalaman sa umano'y grave threats. Nagpresenta rin si NBI Senior Agent Witness John Mark Calilung ng kanilang photocopy ng preservation request ng nasabing online press con sa Meta kung saan na-upload yung video sa Facebook page ni Harry Roque. Paglilinaw din ito Losa sa mga kumakalat na mga meme tungkol sa paggamit ng mga photocopies sa paglilitis na inihahambing sa pagphotocopy ng pera at passport, hindi anya sa ganoong paraan umiiral ang rules of evidence sa isang paglilitis. That there's a rule that we call the original document rule. Under that rule, duplicates, such as photocopies, are considered as originals, provided that there's no genuine issue regarding its authenticity. Samantala sa usapin naman ng pagboto para sa conviction ni VP Sara Duterte, sinabi rin ni Tolosa na bagamat hindi sila ang tamang tao para gumawa ng diskusyon ukol dito at hanggang ngayon kasi pinagdidiskusyon na nila yung may kinalaman tungkol dito ay nananatili ang layunin ng prosecution panel na maglatag ng isang matibay at airtight na kaso na may nag-uumapaw na mga ebidensya. Jules, sa ikatlong araw ng impeachment trial, inaasahan yung pagpapatuloy ng direct examination sa nauna ng witness ng prosecution panel na si NBI Senior Agent Calilung na susundan naman ng cross-examination ng depensa. Ayon sa House Prosecution Panel, kapag nakumpleto yung pag-question dito kay Calilung ay may pepresenta na nila hopefully yung kanilang next witness para dito sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Duterte. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Jules. Maraming salamat, Sheila Natividad.